Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Bagyong Ophel 2 beses naglandfall ayon sa Pag-asa. Rice imports ng Pilipinas pumalo sa all-time high record. Aabot sa 200 OVP personnel apektado sa budget cut ayon kay VP Sara. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Posibleng maglandfall ng 2 beses ang Bagyong Ophel na isa ng ganap na super typhoon ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Sa huling tropical cyclone bulletin ng Pag-asa na mataan ang bagyo sa west-northwest ward ng Divilican Isabela na may maximum sustained winds na 185 km per hour at pagbugsob aabot sa 230 km per hour. Dahil dito, itinaas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang Santa Ana at Gonzaga, Cagayan, habang Signal number 4 naman sa Babuyan Island, northern and eastern portion ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Aasahan namang maglalandfall ang bagyo sa eastern coast ng Cagayan ngayong hapon at posibleng maglandfall ulit sa Babuyan Island mamayang gabi. Nakapagtala ang Pilipinas ng record-breaking na rice imports ayon sa datos ng Bureau of Plant Industry o BPI. As of November 7, pumalo sa 3.89 million metric tons ang rice imports ng bansa na mas mataas kumpara sa dating all-time high record na 3.83 million noong 2022. Halos 80% o nasa 3.04 million metric tons ang total imported rice ay mula sa bansang Vietnam na bahagyang mas mataas kumpara sa 2.99 metric tons na na-import nila sa bansa noong nakaraang taon. Pumangalawa naman ng Thailand na nakapag-export ng halos 5,000 metric tons, Pakistan na may mahigit na 178,000 metric tons at Myanmar na may mahigit 143,000 metric tons. Ayon sa mga eksperto, nakikita nilang dahilan ng mas mataas na rice importation ng Pilipinas ay bunsod na rin ng El Nino na lubhang nakaaapekto sa mga pananim na palay ng mga magsasaka. Inaasahang aabot umano sa 200 empleyado ng Office of the Vice President o OVP ang maaaring mawala ng trabaho kung itutuloy ang budget cut ng tanggapan ayon kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay VP Sara, ang lubhang maaapektuhan dito ay ang kanyang mga personnel sa OVP satellite offices sa buong bansa. Anya, damay din umano sa budget cut ang ibang proyekto ng OVP, partikular na ang libreng sakay at mga tulong pinansyal. Una nang inaprubahan ng Senado ang 733 million pesos na budget para sa OVP sa susunod na taon, na mas mababa sa orihinal na proposed budget nito na 2.3 billion pesos. Nangako naman si Senator Bongo kay VP Sara na susubukan nilang i-restore ang kanyang proposed budget na una nang tinapyasan ng 1.3 billion pesos ng House of Representatives. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.